mga bata na laging ikinukumpara sa ibang bata. Ermat ko kasi underdog. Mga anak namin, successful. Lagi kami na ikukumpara. Parang tingin-tingin ko sa sarili ko ang bobo-bobo. Bobo sa bahay, bobo sa school, hanggang dito bobo ka pa rin. I believe that people just need opportunities. Pag nakita mo yung opportunity na tumapat sa'yo, parang kumita ako dito. Doon mo ibibigay lahat ng best. Hinding-hindi nagpapauli pagdating sa negosyo. Shimmer and Shield. Mr. Jeff Bugayong expand his car care business. Ano ang ginawa mo? Nag-aral ako. Sikap, aral. Working student ka. Working businessman. Ilan taon ka nag-umpisa magnegosyo? I made my first million in third year college. Paano ka nakapagnegosyo? Wala ka naman pera. Ganito po, nag-start yun. Diskarte at kaalaman, pinagsama mo. Yes po. Alalahanin nga natin yung mga panahon na kinukumpara ka sa ibang tao. Sa loob-loob ko, darating yung panahon. Bago mawala ang nanay mo, naiparamdam mo ba sa kanya na guminhawa ang buhay ninyo? Marami nagsasabi ngayon ng mga kaibigan niya na sana nakita ng mami mo to. Siguro proud yun. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So, nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ibinabahagi ng RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. Pero ngayon, may kakausapin tayong napakagaling ang may-ari ng Shimmer and Shield, Boss Jeff Bugayong. Welcome, boss! Thank you for having me. Bakit sa car industry ka napunta? Actually, I started sa printing industry. Later on, may nakita ako na may gumagawa ng ceramic coating before. Sabi ko, it's a good business. Bakit hindi pagandahin? So I went to Japan to explore. Japan technology itong nilagay mo rito. Yes, sir. Pagpunta ko ng Japan, akala ko walang language barrier. Pagdating ko doon, sabi ko, paano ako makakapunta doon? May nakita akong Pilipino. Sabi ko sa kanya, boss, alam mo ba tong lugar na to? Sabi niya, sir, medyo malayo yan. Kung magte-train ka, ganito. Kung magbabas ka, ganito yung gagawin mo. Sabi ko, pwede bang bayaran na lang kita? Para masamahan mo lang ako at ma-translate yung salita ba? Right. Pagdating ko doon sa mga Japanese, they do not accept me. Bakit? Wala akong appointment. Kasi ini-email ko sila, di sila sumasagot eh. Nag-risk kang pumunta doon kahit wala kang appointment? Desperate ako makakuha ng produkto sa kanila. Okay. Pagdating doon, ang mga Japanese, they are very professional and they do not accept. Almost lumuhod na ako sa kanila para lang tanggapin nila ako na pabigyan nila ako ng produkto. Sa pakikiusap, binigyan nila ako ng 20 liters. 20 liters of? Coating. Dinala ko sa Pilipinas. And the rest is history. The rest is history. You started na may shop kagad or nag-start ka sa backyard? Backyard business talaga. Doon lang sa bahay namin po. Imagine nyo sa isang araw, 15 cars. Saan mo ilalagay yun? Sabi ko, let's put up a shop. Bago tayo pumunta dyan sa istorya ng Shimmer and Shield, pag-usapan muna natin, paano ka pinalaki ng mga magulang mo? So there was a moment, kaming lahat magkakapatid, dinistribute sa mga kapatid kasi hindi niya kaya i-sustain. Ako tumira sa isang tita, isang kapatid ko sa isang tita. Ang tatay mo? Wala na po siya ever since. So, nanay mo ang nagpalaki sa inyong ilang kayo magkakapatid? 8. Tapos para kayong ipinamigay. Hindi naman, parang pinahid. Is there any hatred sa nanay mo? Naiintindihan ko na wala siyang pera, pero syempre, iba pa rin ang treatment ng tita mo. Iba pa rin kung sa anak. Ano tumatakbo sa isip mo nung mga panahon na yon na dati kasama ko si mama, bakit ako iniwan sa tita ko? Meron din ako insecurities at that time. Ermat ko kasi underdog. Parang, yung mga anak namin, successful. Yung mga anak mo, tamad. Kayo yung mga bata na laging ikinukumpara sa ibang bata. Correct. Pinsan mo nga, ito na, nag-working student. Lagi kami na ikukumpara, pero I believe that people just need opportunities. So, naniniwala ka ba na maraming tao dapat ang umasenso, kulang lang talaga sa oportunidad? Yes. Alam niyo po, I believe in chamba. Pag nakita mo yung opportunity na tumapat sa'yo, parang kumita ako dito. Doon mo ibibigay lahat ng best mo. Tsamba ka lang kung marami kang inatem. Kasi paano mo makukuha yung tsamba na yon kung wala kang tinatry sa buhay mo? Kasi maraming tao na mga nanonood ngayon, the reason why hindi sila nagsasucceed sa buhay kasi nineneglect nila yung mga meetings nila. Nineneglect nila yung mga appointments nila. Nineneglect nila yung mga taong kakausapin nila. Not knowing na yun pala yung pwedeng makapagdala ng oportunidad sa'yo. That's correct. Sabi nga ni Mark Cuban, the greatest mistakes of common entrepreneurs are lying to themselves. Bakit? This is not all about passion. It's all about the opportunity and how much profit ang pwede kong kitain dyan. Paano mo tinake ang challenge at ano ang ginawa mo para yung dating talunan maging panalo naman? Nag-aral ako. Sikap, aral. Alam niyo po, nung bata ako, ang lagi kong binibiling libro, puro self-help books. Paano ko ayusin
ayusin yung aking leadership, paano ko ayusin yung sarili ko, paano ako makikipag-usap sa tao. Fanatic ako ng education because when you say diskarte is an art of solving problem temporarily. Temporarily. Why? Paano kung magkakaroon ka ng empleyado, di naman sila ganun kagaling ka-diskarte. Ang goal ko is to run the business even without me. Education during school or after school? After school, during school, and continuing education. Importante na matutunan natin sa eskwelahan, number 1, disiplina. Yes. Hindi ka magkakaroon ng mga broken agreements sa mga teacher mo. Pag sinabi mo magre-review ka, magre-review ka. Pag sinabi mo mag-exam ka, ipapasa mo. Pero do you believe na outdated ang educational system natin dito sa Pilipinas? Siguro sa undergrad, sa college, I remember when I became a CEO, I hired my dean. He's accountant and dean of business administration and accountancy. Yes. So in-hired ko siya, sabi ko, mag-work ka sa akin as business dev. May mga pinagawa. Alam mo, sir, pag pinapagawa mo sa akin, tapos pag napapagalitan mo, parang tingin-tingin ko sa sarili ko, ang bobo-bobo. Sabi ko sa kanya, simple lang. Kasi yung books at pinag-aralan mo ng panahon is outdated na. Yung environment natin is fast-moving. The changing environment, the behavior of the people, the industry is fast-moving. You have to adapt. Naka-stay siya sa akin ng 1 year, then later on, nag-resign na rin kasi hindi niya kaya Yung pressure. Accountant siya pero tinuturuan ko siya ng accounting management. What is profit and loss? What is the break-even point? Yes. Yung mga importante sa akin. Exactly. That is after college. Pero during primary, secondary, and college years, ano ang importanteng matutunan ko? Character, leadership, discipline. Balikan naman natin ulit ngayon. Nag-aaral ka. Ano yung patunay na ginalingan mo doon sa challenges na yun? Una, nag-Ateneo ako. Graduate School of Business. Tapos, twice ako nag-Harvard School of Teka Business. lang, wala kayong pera. Paano mo napag-aral ang sarili mo sa Ateneo at sa Harvard? May business na ako. Ibig sabihin, nung elementary ka at high school, dahil wala, kapos-kapos, raos lang. Raos talaga. Kung palabagsakin ka or mababa ang grade mo ng elementary at high school, hindi ibig sabihin nun, nabobo ka. Darating ang panahon na may kakayanan ka magtrabaho. At yung kakayanan mo magtrabaho, yan ang magdadala sa'yo sa pagiging negosyante mo balang araw. Yes, sir. Sa Ateneo, working student ka. Working businessman. Ilan taon ka nag-umpisa magnegosyo? Third year college. Ang bata mo naman nag-start ng business. I made my first million in third year college. Ilan taon ka nito? Late na ako, siguro mga 24, 25. Paano ka nakapag-negosyo? Wala ka naman pera. Ang ganito po, nag-start yun. I was a president of a class. Meron kami requirement na t-shirt. Ginawa ko, magpapagawa kami about we are 66 students. Sabi ko sa printing, hindi ko mo naman ako kote dyan, ako pinagawa. Hindi, ganito gagawin natin. Bumili ka ng t-shirt mo, printing lang ako. So binili ko yung t-shirt. At that time, 70 pesos yung t-shirt, tapos 60 yung print. So that's 130. The acceptable amount of t-shirt na may print is 250. So I have 120 pesos times 66. About 7,700. Nung nakita ko yung 7,700 without doing anything, kinuha ko yung ibang classroom. Pagkakuha ko ng ibang classroom, kinuha ko yung buong college. Then buong school kinuha ko, buong Pandran, about 24,000. Ilang years ko ginawa yun. Ninegosyo mo ang eskwelahan. Yun ang shortcut. Ang buhay ko, boss, pag may estudyante, may pera. Diskarte at kaalaman, pinagsama mo. Yes po. Kaya sa mga college student yan, nako. Ayun nga po, when I earned my 7,000 na walang kahirap-hirap, kinuha ko din yung katabing classroom, buong college, buong university, and other university na. Until na gumawa na ako sa mga malalaking university. Ano yung mga nakasulat? Normally, college shirt. Halimbawa, taga-Ateneo ka, Ateneo. Yes. Ikaw pala sindikato nun. Until such time, nakalaban ko na yung mga malalaking company, sila universidad. Bata ka pa lang, gusto mo maging negosyante. The reason is, ayoko sumunod sa boss ko kasi minsan parang mas magaling pa ako sa boss ko. Magiging supervisor naman ako, ang hirap naman magpasunod. So yun yung ginawa ko, nag-negosyo na lang ako. Sabi ko, ito at least kontrolado ko lahat. Kasasabi mo lang kanina na that the supervisor feeling mo mas magaling ka. Bakit ganun ka mag-isip? Hindi naman sa pagmamayabang kasi alam kong mali yung decision making niya eh. Ang tawag doon is sense of pride. Yes, sense of pride na paano ko to gagawin, mali nga yung decision mo, mali yung instruction mo. Kung ako ang subordinates mo, wala naman akong magagawa kundi sumunod. Nakapag-empleyado ka ba? Ako, nakapag-empleyado. Saan ka nagtrabaho? Nagtrabaho ako sa Saudi, nagtrabaho ako sa McDonald's. Anong trabaho mo sa Saudi? I started as waiter, then I promoted up to managing director. Ikaw yung bata na ipinahiram ng nanay sa tiyahin dahil halos wala kayong makain kaya nakitira mo na sa tita. Tahimik ka lang pero ginagalingan mo. Lagi kami napapaya. Ano ba yung mga anak mo? Tataman. Alalahanin nga natin yung mga panahon na kinukumpara ka sa ibang tao. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, darating yung panahon. Worst thing na hindi mo makakalimutan na nangyari. Pinalabas kami ng bahay kasi kinandaduan. Palalayasin na naman kami. Siguro naka 20 na yata kaming bahay. Naikot na yata namin yung buong
kung ano. Lagi kami palipat-lipat kasi wala kami pambayad sa renta. Ilan kayo magkakapatid? 8. Ang konti ninyo, 8. Sipag, ano. Tapos nanay mo lang. Opo. Ilan lang naman kami nasa bahay at that time kasi iba wala sa bahay. Siguro mga 4 kami. Tumakbo kami sa may tindahan na nagsiksikan kami doon to cover. Ikaw, ano nasabi mo sa sarili mo? Ang hirap maging mahirap. Tama ka, sir. Bawal maging mahirap. Ayoko nang maging mahirap. Like for example, yung mga children ko. Pinag-aral ko sa pinakamahal na skulahan. I provided them the house. I provided them the insurance, everything. Sinecure ko lahat. Pero tinitrain ko sila maging mahirap pa rin. Yung parang hindi nila nararamdaman yung ginawa. Gusto ko, nadudungis sila dyan, naglalaro, nasusugatan. Yung pera nila, hindi enough, hindi ko binibigay lahat. Para maranasan nila yung hirap. As a parent, do you think it is necessary na pahirapan natin ang mga anak natin somehow? Yes, but not so much. Ang pinaka-importante sa akin na tinuturo ko lagi sa kanila yung values. Sa mga pinsan mo, ano yung pinakamasakit na salita na narinig? Sa pinsan ko wala. Sa mga tsahin mo, sa mga nagkukumpara sa'yo. Yes. Meron nagsabi na gayahin niyo yung pinsan niyo. Ito, yung pinsan niyo. Ganito, kayo, tatamad niyo, tulungan niyo yung nanay niyo. Naniniwala ka ba na walang tamad na tao basta't bigyan lang natin ng tamang oportunidad? That's correct. Pag yan, umalign yung stars sa kanyang universe, you'll never know. Baka bukas sa bukas, ikaw natatawag, kamusta ka na? Si nanay mo buhay pa. Patay na rin po. Bago mawala ang nanay mo, naiparamdam mo ba sa kanya na guminhawa ang buhay ninyo? Marami nagsasabi ngayon ng mga kaibigan niya na sana nakita ng mami mo to. Siguro proud yun. Nasaksihan niya naman na kahit paano umayos yung buhay ko. Pero not to the point na may exponential growth. Bago siya mamaalam sa mundong ito, yung anak ko hindi na magugutom. Yes, yes. Do you believe that successful people are competitive in nature? Yes. Kasi nandun na sila eh. May takot din sa failure yun eh. Paano ako magiging competitive? The history of 3 types of student is like this. Yung student 1 is they are the top notchers. Sila yung pinakamatalino, grade conscious. The student 2, they are the average student. The student 3, ito hindi masyadong napasok. Pero sa history ng universidad, ang laging nagiging successful, yung student 3. Bakit? Yun nga, yung mga diskarte, yung mga kakaibang pamamaraan, paano magnegosyo, etc. Itong 1, they become employee of student 3. One challenge sa akin dahil ako medyo mataas ang grade ko kasi nagsikap ako. I don't want to be employee of the student number 3. I'll break that culture na Student number 3 daw ang yayaman. at yun ang naging totoo, sir. Ayokong darating sa isang araw, yung mga pinapakopya ko, yun yung mga magiging boss ko. Kaya sabi ko, kailangan student 1 ako at ako magiging successful ako. Napag-combine mo. Pag-combine ko yun, sir. Ano ang pinaka-maa-advise mo sa lahat ng student 1? Learn outside the book. Grades is not a definition of your success. Kaya nga meron tayong mga co-curricular, leadership, pakikisama sa mga student. Tayong mga student number 1, hindi tayo papayag na maging boss natin yung mga nangangopilan sa atin. Ngayon, kung paano gawin yun, diskartehan nyo na yun. Talino at diskarte. Kasi may pinag-aralan ka eh. Try to excel and explore. Nabanggit mo kanina that you actually studied at Ateneo. Ano yung pinag-aralan nyo sa Ateneo? Kasi nabanggit mo kanina na yun magagamit talaga sa pagnenegosyo. Yes, ang pinag-aralan ko doon is Master in Entrepreneurship. There are 3 types of stages. External analysis muna, then internal analysis, then strategy. If you know yourself, you know who is your target market, define mo na kung anong capacity mo, define mo na kung sino target market mo, the strategy became obvious. Doon talaga umikot yung malaking growth from 2 branches up to 45. What I did is learn before doing, learn while doing, learn after doing. Kapag negosyante ka na, pwede ka pa rin mag-aral. Continuous learning is one of the most important. Hindi naman natin lahat alam eh. Baka you never know, may matutunan ka. Katulad tayo, dalawa sir, mag-uusap lang tayo dyan, may natutunan na kagad ako sa'yo. Iba yung nag-aaral ka, tapos may nakakasalumuha ka doon ng mga kaklase mo, ng mga successful. Ang nangyari doon, tahimik lang ako kasi mga klase ko mayayaman eh. Sino mga kaklasmate mo dito? May-ari ng skincare, Dermstrata, may-ari ng Locabor, mga business owner. Naging mentor ko sila, may-ari ng Potato Corner, Jomag, si Sir Lito, yung may professor ko. Siya ang nagturo sa akin ng the economy of scale, Jeff, ganito gagawin natin, i-disrupt natin yung market. One thing na pinaka natutunan ko sa kanya, how to make your competitor irrelevant. You adapt fast and you innovate. Yes, sir. Innovate is one of the key success factor. Alam mo kung may hahanapin akong business partner, gusto kitang makasama. Sa totoo lang, yan yung kulang ko eh. Kasi high school graduate lang ako eh. But I know the terminology, I know how to execute, I know how to plan, I know how to conduct a feasibility study. But kulang yun eh. Yes, maaaring magaling ka, pero hindi lahat alam mo eh. Iba pagka maraming nagturo sa'yo na talagang magagaling. Na hindi ko alam, may eskwelahan pala ang mga bilyonaryo. Yes, and the professors are millionaires
years too. Because you cannot be academician alone. You cannot teach what you don't know. And you cannot teach what you don't have. Merong eskwelahan, mayayaman ng teacher. Hindi mo sila pwede sabihin na, Sir, dito, sampalin ka ng pera. No? Lumayas ka rito. Hindi kita kailangan. Passion ko na lang to. Gusto ko na lang magturo. Ano eskwelahan to sa Ateneo? Meron yan? Graduate School of Business. But there only one very important requirements. You have business. Kasi yun yung paglalaroan mo eh. Ilang taon ito? 2 years. You told me, nag-aral ka pa sa Harvard. Yes. Ano yung pinag-aralan mo? Entrepreneurship din. Dito kasi sa Ateneo, it's more of the process, procedure, yung ladder. Yun on top na. How to become a billionaire in one single toothbrush. Na-inspire ako eh. Yung business model, paano nila ginawa ang ganito. Lahat ng mga natutunan mo sa master sa Ateneo tsaka sa Harvard is applicable in recent time. Yes. It is not true in general that education system is outdated. Nasa maling eskwelahan ka lang. Siguro sa undergraduate, sa college, dapat doon pinapasok doon ang entrepreneurship. Yung mga advanced na dapat, kung gusto nating maging mag-unlad ang Pilipinas, turo natin kung saan ba talaga patungo yung mga estudyante. Paano mo na i-apply yung mga natutunan mo sa eskwelahan sa Shimmer and Shield? Pinaka-importante na natutunan ko doon is self-mastery. You must be above and beyond. You have to make sure that your customers are very satisfied. Ang mission namin sa company is SQDMC. The safety, the quality, delivery, management, and cost. Kailangan seamless. Lahat ng tinatawag namin na MADI, missing, annoying, disappointing, at irritating sa customer should be eliminated. Ano naman ang oportunidad na nag-aantay sa mga viewers natin sa Shimmer and Shield? Yung franchise namin is a customer-oriented franchise. Kaya nga nagtatanong yung mga ibang franchisor, ano mo na-handle yan? Na meron kang weekly meeting. Kasi nga, nakatutok kami doon sa success ng mga franchisee. There are different types of franchisee. Isang sobrang alam na, isang walang alam. Meron naman franchisee na gusto niya, somebody will run the business, naghihintay na lang siya ng kita. Doon tayo sa una, yung mga hindi masyadong magaling, ina-educate namin. Kung ako magpa-franchise ng Shimmer and Shield, para akong nag-aaral na rin at the same time. Yes, tinuturoan namin, ganito, weekly yun, sir. Meron naka-monitor yung tao namin, naka-hands-on sa kanila. Paano kung remote ang franchisee? Halimbawa, nasa abroad siya. Paano yun? Unless meron siyang trusted, talagang mapagkakatiwalaan niyo 100%, we will accept. Gusto namin, maliit lang ang community ng mga franchises namin. 2 may-ari, 3 may-ari, sa 4. So, yung mga franchisee mo, yumaman? Sir, meron kaming instances na 2 years pa lang yung franchise niya, nakabili na siya ng worth 14 million na house. 2 weeks ago, matid ako sa kanya house blessing. Yeah, proud ako. Maganda pa bahay sa akin. Franchisee mo? Franchisee ko. Yung nakabili ng bahay na yun, anong pangalan niya? Jem and Yam, mag-asawa yan. They are the owner of Makati and Paranaque. Alam mo, bibihira na sa RDR Talks, nagkukwento ng resulta ng mga franchisee nila. Usually, nagpapa-franchise sila. Pero sa'yo ko narinig na yung franchisee mo, mas maganda pa yung bahay sa'yo. Should I say na 100% ng franchisee mo kumikita? I would say not 100% but 95% ng mga nag-franchise sa amin kumita. Why? System and the opportunity. So, hindi kami naglalagay na magkakadikit. I am not selling a franchise just to have money. Kung ginawa ko yun, baka 100 plus na kami, sir. Ang dami namin dinecline kasi conflicting yan dito sa katabi mo. Inaalagaan mo yung welfare ng mga franchisee. That's correct, sir. Yun ang number 1 goal ko. Duplicate successful business. Kapag yan naging successful, ulit lang yan. Siyempre, nandun naman tayo sa right of first refusal na, oh, sir, may gustong kumuha dyan. Hindi ako nakukuha. Di sila nakukuha. We prioritize our franchisee kasi we have 2 types of customer. The franchisees and the direct customer. Yan yung mga nagpapagawa ng culture. Kasi employees din, ang kultura namin doon, partner talaga para lahat success. Yung empleyado mo, boss na rin. Hindi naman sila boss, pero nakakabili ng kotse, nakakabili ng motor, nakakabili ng Ibig sabihin, empleyado pala, pwede rin yumaman. Yes, sir. Basta tama management, no? Yun ang goal ko, sir. Gusto mo maging successful, make your own people successful dahil babalik nila sa iyan. Babalik mo sa kanila. Just get not the best people, but the right people. Ilagay natin sa screen ngayon yung mga available na area na po pwede silang mag-inquire ng Shimmer and Shield franchise. Ang dami na nag-down eh. Kaya nga kami, sir, hindi kami basta-basta nagbibigay ng bank account. Gusto mo sigurado? Pinag-aaralan namin yung franchise namin. Are you capable? Sir, kung hindi, malulugi ka lang. Again, if maghahanap ako ng business partner, isa ka sa i-consider ko. Napakagaling. Thank you, sir. Kasi hindi lang basta ito experience eh. May halong academy. Sige, Boss Jeff, invite natin sa opportunity ng Shimmer and
Championship? I am inviting everyone to look our business. Shimmer and Shield Car Coating, very innovative company. We are not selling na basta-basta. Hindi pwedeng, sir, may pera ako. Hindi pwede po. So, kailangan namin mag-send kayo ng profile. Then, I hope na lahat po ng franchises namin, pinupuntahan ko po ang office. Kahit saan. Your official social media ka? Shimmer and Shield Car Coating. Tapos, Shimmer and Shield Franchising. Gaano ba kalaki ang profit margin sa services na Shimmer and Shield? 40%. 40% ang kitaan sa services. Ang maganda dyan, walang panis, walang sira. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-inquire na kayo ng franchise ng Shimmer and Shield. At ngayon, ilalagay ko ngayon ang kanilang mga contact details at kung saan nyo sila po pwedeng kontakin para mag-inquire kayo ng franchising. Boss Jeff, ang dami kong natutunan. Welcome po. At sa lahat na sumusuporta kay Boss RDR, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe and please click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin si Boss RDR sa Spotify. Again, kung gusto ninyong umupo dito sa RDR Talks, mag-inquire lamang po kayo sa amin. But for now, maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Thank you so much. Next Sunday. Nagtayo ako ng fraternity and I was the leader. Ang gulo mo siguro nung bata ka, no? Kung kalokohan man yan, ako yung magiging pinakamaloko. Talagang hindi ko siya titigilan until I satisfy that addiction. Nagrampol ang mga miyembro di mano ng dalawang fraternity. Pero once I put myself, my heart and mind into something, syempre, it must be the best. Naniniwala ka ba that the opportunity lies to those who wanted exceptional and who are aiming for excellence? I devoted myself na maghanap ng something worthwhile and makikita ko yung sarili ko na meron akong something na naabot in the future. Paano magkaroon ng ganong klaseng ugat? With passion, you only satisfy yourself. But there's a deeper meaning than passion, which is purpose. From there, inulan na talaga ang buhay ko ng blessings. Yung dating bulakbol, kumikita ng ganong kalaki, no?